Magmula ng gabing yon, ay halos hindi na ako dalawin ng antok. Kung nakakatulog man ay palagi akong nagigising sa ingay ng tila ba uwak na kumakaluskos sa pader na pinakamalapit sa akin. Kapag naman ginigising ko ang mga kapatid ko na katabi ko, wala daw silang naririnig. Kaya talagang aakalain mong nababaliw na ako noong mga panahon na yon. Parang sa tuwing gusto kong ipaalam sa aking mga magulang ang patungkol sa panliligaw ko kay Miyang, ay may nakamasid palagi sa akin para ipaalala na manahimik nun. Sa totoo lang, matapos ang pangyaring yon, sinubukan kong umiwas kay Miyang. Nagdadalawang isip ako kung itutuloy ba ang panliligaw sa kanya. May mga pagkakataon na hindi ako pumapasok. Pero wala Bugso talaga ng damdamin. Hindi nawawala ang nararamdaman ko sa babaeng ito. Napalunok na lamang ako ng laway isang araw. Huminga ng malalim. Sinabi kay Miyang kung anong araw ako pupunta doon sa lugar nila. Tumango lamang ito. Araw ng punta ko sa kanila, araw ng Miyerkules, tanda ko. Hindi ko talaga nilagay sa araw ng Biyernes o Martes kasi nga sabi nila, medyo kating-kati umano ang mga aswang sa pangaaswang nun. Doon pa lamang sa kanto na paliko, nangangatog na ang mga tuhod ko, Sir Seth. Tapos parang hindi masyadong madikit sa akin si Miyang nun. Naiintindihan ko naman gawa ng nung araw na yon. Sa muling pagkakataon ay may dala-dala akong luya at bawang. Pagkarating ko doon, maliwaliwanag pa naman. Hindi naman naiiba ang lugar nila sa lugar namin. Parang magkaparehas lang. Mas dikit-dikit pa nga ng konti yung mga bahay doon. May mga bata na madudungis na parang hinayaang maglaro sa putikan. Merong mga nagpupukpok ng bubungan, mga nagbubuhat ng mga kahoy, nagpupukpok ng palay para maging bigas at kung ano-ano pa. Yung iba nakatingin, yung iba naman ay walang pakialam na wala silang pakialam sa buhay ng iba. Siyempre may mga nakakakilala sa akin noon, lalo na yung mga taga roon na minsan ko na rin naging katrabaho. Nakarating kami sa bahay ni Miyang. Medyo malawak ang lupa nila sa loob ng bakuran dahil dalawa ang bahay na naroroon. Isa sa lolo niya, isa sa kanila. Malinaw ko lamang na hindi lahat ng bahay doon bahay ng aswang. At hindi lahat ng bahay ng aswang ay nakakatakot. Sa katunayan ay napakaganda at napakalinis ng pagkakagawa ng bahay na ito. Hindi yung tinagpi-tagpi lang para may matirahan. Ang naroroon lamang noong mga panahon na yon ay ang nanay ni Miyang na naabutan naming nagpapaapoy sa isang malaking kaldero sa may kusina nila. Hindi maalis ang titig sa akin habang nakangiti nun. Siyempre ako naman napalunok. Tinanong ko kung nasaan ang lolo at tatay ni Miyang at sabi niya ay nasa likuran umano ng bakuran. Bali ang likuran ng bahay nila ay bukas nun, Sir Seth. Walang bakod pero maputik yung daan nun na parang paliguan ng kalabaw pero kumunoy. Dati yung sapa na putik na lang kaya walang nakakatawid doon na normal. Kaya naman takang-taka ko nung padilim na at makita ko itong tatay at lolo niya na naglalakad na para bang napakagaan at hindi lumulubog sa putikan na yun. At ang nakakamangha at ito ang masasabi kong tunay sa mga kwentong aswang. Nagbabaga ang mga mata nila. Depende sa kulay. Minsan naninilaw na parang mapusyaw na bituin. At minsan naman ay pula na parang baga ng sigarilyo. Yun ang nakita ko sa tatay at lolo ni Miyang. At partida, meron pa silang buhat-buhat na karne nun
Malaking hita yon. Sinampay nila yon sa may kawayan na nakapahalang sa labas ng bahay nila. Pinakilala ko ni Miyang. Inabot naman nila yung kamay nila para mangamusta. Kahit madugo-dugo pa mga ito. Ako naman nanginginig at kahit amoy ko yung lansa ay kinamayan ko talaga sila noon. Inabot sa akin ng ama niya ang patalim at sinabi nitong humiwa ako sa karne ng baboy na yon. At ako na ang mag-iihaw kung sakali mang napapabalitaan ko mano ang mga kwento tungkol sa kanila. At para hindi na rin ako matakot pa. Ewan ko kung ano ang pumasok sa isip ko pero sabi ko sila na ang bahala nun. Kung paano at ano nila lulutuin, kakainin ko. Ngumiti ang tatay ni Miyang. Humiwa at nagsimula niyang itapon ito sa may baga ng apoy. Makalipas lamang ang ilang segundo ay hinango niya ito. Mamula-mula pa ang loob ng karne na yon nang iabot niya sa akin. Nandiri ako pero sinubukan kong kainin yun, Sir Seth. Lasang hilaw talaga. Wala pang asin. Sinabi niya sa akin na ganun sila kung magluto. Kung gusto ko pang iluto ay itapon ko na lamang ulit sa apoy na ginawa ko naman. Habang nagpapabaga at sila naman na naroroon ay halos pakitang tao lamang ang paglalagay sa karne sa apoy. Dahil sa paminsan-minsan, nauhuli ko ang ama ni Miyang na pagkatapyas ng karne ay diretso na ito sa bibig niya. Napansin ko rin na maraming mga pilat at mga sugat na humilom na sa katawan ng lolo at tatay ni Miyang noon. Para bang ang dami na nilang pinagdaanan. Parang na-torture. Hindi formal ang kainan na yon. Si Miyang at ang kanyang ina ay nasa kusina lang. Ang karneng kinain nila ay laga. Lagang parang nilagay lamang saglit sa mainit na tubig. Ang hindi ko masikmura ay ang pagkakamay ng kanyang ina na para bang napakalambot ng karne kung kurutin niya ito. Samantalang si Miyang naman ay mahinhin at tila nahihiya pa na kumain nun dahil naroroon ako. Nang medyo malalim na ang gabi, bukod sa liwanag ng apoy ay may manakanakang pagbaga ang mga mata ng mga magulang at lolo ni Miyang. Maliban kay Miyang. Habang umangat-ngat ng buto ang lolo nito ay sinasabi niya sa akin na kung makakauwi ba ako o alam ko ba kung paano umuwi nun. Tinanong pa nila ako kung alam ko bang nag-iisang anak at apo lamang nila si Miyang at ang ibang kamag-anak ay malayong kamag-anak na. Sumagot naman ako. Fast forward. Natapos ang gabi na yun na parang pinakita lamang sa akin ng mga magulang ni Miyang kung paano sila kumain bilang mga aswang. Hindi ako nagpaalam umuwi pero pinauwi ako. Babalik pa daw sila sa likod bahay para maghanap na makakain. Ihahatid pa sana ako ni Miyang nang magparinig ang ama nito sa nakakatakot niyang boses na, "Magpapahatid ka pa talaga sa nililigawan mo." Halos itulak ko pabalik si Miyang at sabihing, "Sabi sa'yo eh, dyan ka lang. Kaya ko naman sarili ko." Nagbisikleta na ako palabas ng baryo. Kung gaano kaaliwalas ang lugar kapag maliwanag ay ganun ako nangilabot sa bawat bahay na dinadaanan ko. May mga pagkakataong pakiramdam ko ay may nakatingin sa akin noon. May mga napapansin akong mga nagbabagang kung ano sa taas ng bubungan, sa gilid ng kabahayan, maging sa silong ng ibang mga bahay. At pakiramdam ko ay merong mga aninong gumagapang pero hindi ko mahagilap ng mabuti ang mga ito. Maya-maya pa, may narinig akong pagaspas at tunog ng ibong kasing tunog ng uwak. Pamilyar ito kagaya ng kumakaluskos at nag-iingay sa bahay magmula nang makilala ko ang nanay ni Miyang.
Pero ang hindi ko maintindihan ay kapag tumutunog ito, tila ba tumitigil o napapaatras ang mga nahahagip ng paningin ko ng mga kung anong anino at baga ng mga mata. At nang tuluyan na akong makalabas sa may lugar na yon at nakita ang kalsada, doon ako nakaramdam ng pag-ihi. Sinigurado ko pang makalapit ako sa kabahayan at doon ako nagsimulang umihi nun. Pawisan at nilalamig ako na para talaga kong lalagnatin. Pagka-uwi ko ay kagad akong naligo. Nang labhan ko kaagad ang suot ko ay napansin ko yung luya at bawang sa bulsa ko, na nung kunin ko kanina at ilagay sa mga bulsa ko ay napakasariwa patingnan. Pero tuyong-tuyo na ang mga ito at tila ba nangingitim na sa bulok. Hinayaan ko na lamang yon. Makalipas pang ilang araw, hindi ako nilulubayan ng ibon o uwak kapag gabi. Pero paunti-unti ay gumagaan ang loob ko o nasasanay na rin ako noon. Makalipas pang ilang araw, nang muli kaming magkita ni Miyang, sinabi niya sa akin na nagustuhan naman ako ng mga magulang niya. Tinanong ko pa ito ng pabiro kung anong klaseng gusto ba. Baka mamaya gusto akong ihain. Natawa ito at sinabi naman na syempre bilang lalaki, parang ang pogi ko sa parte na yun, Sir Seth. Isang gabi, nagulat ako at nagkalabugan ang kalapit bahay namin. Sigaw sila ng sigaw ng aswang sa kadahilanang umiiyak ang sanggol nila at may kumukot-kot umano sa bubungan. Dahil siguro sa takot din ng nanay ko ay nagsunog ito ng goma sa bahay namin. Doon ko narinig yung parang nagwawalang ibon sa may isang puno na malapit sa bahay. Bagamat malayo ito sa sinasabing sanggol, ay tinatamaan ito ng usok ng apoy ni nanay. Hindi ko alam kung bakit parang napamahal na rin ako sa ibon na yon. At ang isa pang ipinagtataka ko ay pabalik-balik pa rin ito kahit na naiirita sa usok. At para bang ako lamang ang nakakapansin sa kanya. Ako lang ang nakakarinig o nakakakita nun. Ang ginawa ko nang pumasok na sa loob si nanay ay pinatay ko yung pinapausukan niya. At nang tuluyan nang mawala ang apoy at usok nito, kumalma ang ibon na yon. Lumipas pa mga araw, sinagot ako ni Maying. Naging maayos ang pagsasama namin na parang mga normal na tao lang. Sa pagkakataon na yon, nalaman ito ng mga magulang ko. Nagulat ako nang hindi ako nakaramdam ng pagtutol sa kanila pero ramdam ko na umiiwas sila noon. Nung gabi ng pamamanhikan, ginanap ito sa bahay namin. Baliktad na baliktad. Ang ulam namin ay puros isda noon, naluto ng mga magulang ko. Pagkatapos noon ay kinausap nga ako ng aking ama kung ano ang desisyon ko pagkatapos ng kasal. Dahil sa alam kong ilang sila kay Miyang, pati si Miyang ay ilang din sa kanila, minabuti kong doon na lamang kami manirahan sa lupang inalok ng tatay ni Miyang sa amin. Normal naman ang kasal. Hindi mo masasabing may problema sila sa simbahan o sa kung ano. Matapos ang kasal at kasiyahan ay sumama na ako kay Miyang noon. At pagkarating ko doon, sa bahay na pinagtulungan ng mga magulang naming itayo sa lupa ng ama ni Miyang, may iniabot sa akin ng tatay niya. Isang baso na naglalaman ng tubig na parang may halong kung anong maitim na dagta. Inumin ko umano yon. Kinakabahan ako noon. Kasi syempre akala ko gagawin na nila akong aswang. Kaso wala naman akong magagawa. Natatakot din akong humindi at kung magkagayon ngang mayanggaw ako ay bahala na. Ininom ko ito, Sir Seth.
para akong uminom ng malansa na lasang hilaw na itlog. Maduwal-duwal man pero pinilit ko na lamang, lalo na at pinainom naman ako kaagad ng tubig na merong asukal. Hindi ko alam kung saan gawa yun pero ayon kay Miyang, nang makausap ko siya ay proteksyon umano yun o pagkilala bilang kasapi ng angka nila. Kahit na hindi ko pipiliing maging aswang. O kung pipiliin ko man ay hanggat hindi pa ako ganap na aswang. Binigyan ako ng assurance ni Miyang na mamumuhay kami ng normal at tahimik, maliban sa paminsan-minsang pagkawala niya sa gabi. Hayaan daw siya hanggat maaari. May mga gabi ngang magigising akong wala si Mrs. noon. Ayon kay Miyang, may mga gabi na kaya nilang kontrolin ng pigilan ng pagiging aswang pero may mga gabi talagang kating-kati silang lumabas noon. Kahit lamang umano makaamoy ng mga taong kung sabihin nga, mga amoy lang ka. Ina-assure niya naman sa akin na minsan ay hindi siya kumain o tumikim man lamang ng tao. At ang pagiging aswang niya ay kusa na lamang sa katawan niya, depende sa kung anong edad. Basta nagdadalaga na. Parang buwanang dalaw din. May edad kung kailan unang dadating. Minsan delay, minsan naman ay maaga-aga. Kapag hindi napipigilan ni Miyang ang kanyang pagiging aswang, para siyang may tinatawag na naaaurahan. Sa mga may epilepsy na may sinyalis bago sila atakihin ng epilepsy, katulad ng may naaamoy, may malalasahan, ganun na ganun din sila. Kay Miyang naman kapag may narinig kaming tunog ng ibon sa labas na para bang walang tigil sa pagtatawag o marinig kong sasagot si Miyang noon, alam kong maya-maya lang ay lalabas na ito para maglagalag. Ni minsan naman ay hindi ko nakita ang asawa ko na nagkakamansya ng dugo sa damit o amoy karning malansa pagka-uwi. Pagpagising na ako ay naabutan ko pa itong bagong ligo at lagi akong pinapasalamatan sa pagtanggap ko sa kanya. Hanggang sa isang gabi, Sir Seth. Gabi na pinagsisihan ko talaga. Hindi na siya mapakali noon sa tawag ng mga ibon. Gawa ng tanggap ko naman ang pagiging aswang niya. Sabi ko kako, huwag na siyang lumabas. Dito na lamang siya. Gusto ko kakong maranasan na makatabi ng inaatake ng pagiging aswang. Kampante kasi ako, sir, dahil hindi naman nila ako aanuhin dahil sa pinainom sa akin ng tatay niya. E di ayon, hindi niya sinagot ang tawag ng ibon pero habang nakahiga kami ay hindi siya mapakali. Paypay ng paypay, patagilid, paikot. Niyakap-yakap ko naman siya at sumasagot-sagot naman siya sa akin noon. Maya-maya pa, parang nakapansin ako na nangangati na ako sa balat ng asawa ko. Tuyong-tuyo yung balat niya na akala mo may maliliit na buhok ng higad. Napaupo ako noon tapos tinutok ko sa kanyang ilawan. Hindi ko alam kung hihimatayin ako o sisigaw nang makitang nagmukhang sinapian si Miyang noon. Nakatulala lamang ito tapos manilaw-nilaw na didudugo sa pula ang mga mata nito. Yung kulay niya ay matigas na kasing kintab ng lechon at para siyang may kinakain sa bibig niya, dahilan para mamaga o bumukol yung nguso nito. Natakot talaga ako pero tinitigan lamang ako ni Miyang na hindi ko alam kung natatawa o kung ano nun. Magmula nang makita ko siya sa ganong kaanyuan, pinagbuksan ko na siya ng bintana. Saka ko naman siya nakitang nagpahid ng langis bago umalis. Nang makabalik siya madaling araw ay hindi ako makatulog. Matawa-tawa siya at sinabi sa akin na, gusto mo pa ba ako makasama kapag hindi ko napipigilan yung pagiging aswang ko? Hala, ayon, magmula noon ay hinayaan ko na lamang siyang maglagalag sa gabi kapag
sinusumpong talaga siya. Paminsan-minsan din ay nakikita kong nakaupo o nakatayong tulala lamang si Miyang sa bubungan. Lagi niyang pinapaalala sa akin na hayaan na lamang siya doon. Dahil kapag bilog o tagong-tago ang buwan ay hindi niya rin mapigilan ng sarili. Minsan naman ay naririnig niya umano kapag may malapit na naghihingalo o mga sanggol. Maski nga yung kapatid ko alam niyang buntis ang asawa nito na naaamoy niya talaga. Doon lamang umiikot ang buhay namin ni Miyang noon. Ni wala siyang inargabyadong tao o kung ano. Ni wala kaming naging issue sa iba. Bukod sa syempre pati ako, pinag-iisipang aswang na din ng mga ibang tao. Kaya madalas na kainuman ko, mga katrabaho ko na mga kamag-anak din ni Miyang. Kapag piyesta naman sir, nakikisalamuha naman ang mga angka niya sa mga tao. At isa pa kung anong luto kapag piyesta, ganun din naman sa kanila. Maliban na lamang sa yung mga rekados na iniiwasan nila kagaya ng bawang, luya at asin at kung ano pa ay wala sa sahog nila. At sa maniwala man kayo o sa hindi, nakasanayan ko na ring tikman ang mga ito. Hindi kami nagkaanak ni Miyang. Hindi ko alam kung sa anong dahilan dahil noong kapanahunan naman namin ay hindi pa uso ang pagpapacheck up sa mga ganito. Hanggang sa hindi ko malamang dahilan ay bigla na lamang nagkasakit ang butihin kong misis. Noong una ay simpleng pananakit lamang ng tiyan. Bago magdapit hapon ay nagrereklamo na ito na para umanong may dumudurog sa bandang puso niya. Sinubukan naming ipagamot mula sa doktor hanggang sa mga albularyo. Sabi naman ng espesyalista, may problema sa matres. Ay naman sa manggagamot o hilot, nabati daw. Pero hindi nila malaman sa tawas kung sino yon. Napaka-misteryoso ng sakit niya. Bigla na lamang itong nangayayat hanggang hindi na ito makalakad. May mga pagkakataon na kapag inaatake siya ng pagiging aswang, sinasagot niya ang tawag ng ibon pero hindi niya na magawang makabangon pa. Nakikita ko ang pagbabagong anyo niya at ang tanging nagagawa ko na lamang ay hayaan siyang pahiran ng langis ang sarili. Kapag pakakainin ko naman ng karne na ayon sa niluluto nilang pamilya, isinusukan niya ito. Pagkasuka niya ay babalik ito na parang maitim at mabahong suka. Kaya hindi ko talaga alam ang gagawin nun. Hanggang sa umabot na sa puntong payat na ito. Ni hindi na makakita at kung minsan ay hindi na nakakakilala. Doon ko napag-alaman na hindi porket aswang ka ay makakaligtas ka na sa anumang uri ng sakit. Sa mga huling gabi ni Miyang, nakakarinig ako ng maraming tunog ng ibon. Tapos alam niyo yung sabay-sabay silang tumutuka sa may bubungan at sa pader ng bahay namin. Nakakatakot marahil sa iba pero parang dala ng mga ibon na yon ay kalungkutan. Napapasigaw na nga ako minsan na magsialis na mga ito. Lalabas ako para mahampas man lamang sana ng walis pero nawawala naman ang mga ito bigla. Hanggang sa isang gabi, gumisita ang mga magulang at lolo ni Miyang. Pinalabas muna ako saglit sa kwarto noon. Narinig ko na nag-iiyakan sila at maya-maya pa ay parang may nasusuka o naduduwal sa kanila noon. Pagkatapos noon ay nakarinig na naman ako ng iyakan. Nang lumabas ang nanay niya, sinabihan ako na pumasok na. At ang natitirang araw daw umano ni Miyang, normal na tao na ito. Mula ng gabing bumisita ang mga ito, yung pamilya niya, nawala na lamang bigla ang ingay ng mga ibon sa labas. Pero unti-unting nangitim o namasa ang balat ng asawa ko. Hanggang sa isang araw, hindi na ito nagising pa
Mapagpalang araw sa inyo, Sir Seth. Tawagin niyo na lamang po ako sa palayaw ko na Totong. Nasa mahigit 30 anyos na. Isa akong manager ng isang supplier sa may bandang Binyan. Pero tubong Kabisayaan po ako. Lumaki ako sa my father's side sa isang liblib na nayon sa Central Visayas. Hindi mawawala sa lugar ang mga kwentong aswang, manlalason, kulam at iba pa. Pero isa sa pinakapaborito kong kwento at tunay na karanasan ay ang mismong karanasan ng aking yumaong Tiyo Piping sa kanyang asawang bantog ang angkan sa pagiging aswang. Noong kabataan ko ay iniiwasan po namin si Tiyo Piping kapag pumupunta o bumibisita ito sa compound namin. Takot na takot kasi ang mga kapatid niya na baka nahawa na ito ng kanyang asawang si Tia Miang. Siyempre baka aswangin kami o kung ano, di ba? Baka mayanggaw o baka mausog. Alam niyo na. Kaya nga humiwalay o napilitang magpakalayo-layo si Tiyo Piping at mas piniling magbukod malayo sa angkan niya dahil kay Tia Miang na siyang iniiwasan ng lahat. Ang sabi pa nga ng aming lolo ayon sa aking ama, hindi niya tututulan si Tiyo na mahalin o makatuluyan si Tia Miang. Basta't huwag lang magkalat ang babae sa angkan namin. Bagay na naiintindihan naman ni Tiyo Piping. Pero nang namatay si Tia Miang sa batang edad at umuwi ang Tiyo Piping, agad na pinagamot at pinatingnan ito ng mga kamag-anak. At nang makasiguradong normal ito, muli itong tinanggap na parang walang nangyari. Hanggang sa tumanda ito at nanatiling si Tia Miang lamang ang una at huling minahal nito. Hindi na nakapag-asawa o nagkaanak man lamang. Bali para sa mas ikakaganda ng detalye ng karanasan, kagaya ng ibang sender mo ay ililipat ko sa point of view ni Tiyo Piping ang kwentong ito. Itong mga detalye ay base na rin sa pagkakakwento ng aking ama, mga tiyuhin ko, lolo at lola at ni Tiyo Piping noong mga buhay pa ang iba sa mga ito. Ako si Piping. Pinalaki akong kasama ng 8 kong kapatid na sa batang edad, sanay na sa pagbabanat ng buto. Hindi naman lingid sa amin ang kung sino ang may angkan na aswang sa lugar namin. Sa totoo niyan, lumaki kaming may takot sa mga ito at iwas din kami sa kanila kahit na wala namang sapat na ebidensya ang bawat isa sa amin pagdating sa kanilang katauhan. Hanggang sa magbinata na ako kahit na minor de edad, ay nakahiwalay na ako sa mga magulang at kapatid ko paminsan-minsan pagdating sa trabaho. Sa madaling salita ay lumawak ang mundo ko. Kung kani-kanino na ako sumasama at nakikisalamuha. Dagdag pa dito ay yung alam at marunong na rin akong uminom. Isang araw, nakatrabaho ko ang ilan sa mga kaanak na mga bantog na aswang sa lugar namin. Masipag sila, malakas, maliliksi sa gawain kahit na umaga pa. Kapag kumakain naman ay merong kanya-kanyang baon at kung magpapakain man ng boss namin, ay kumakain naman sila kahit papano. Sinilip ko yung ulam nilang dala isang araw noon at nakita ko naman na kamatis na hiniwa ito. May itlog na maalat, tapos isdang prinito. Literal na normal. Noong mga panahon kasi naman na yon, bihira lamang talagang swerteng makapag-ulam ng karne sa amin. Kumbaga, sosyal ka kung karne yung ulam mo. Kaya naman bihira ka lang makakita ng tao o ano na may baon na karne nun. Hanggang sa kung sino-sino ng may mga lahing aswang kuno ang mga nakakasama ko nun. Siyempre nag-iingat pa rin ako. Nagbubulsa ng luya, may dalang asin. Hindi ako nakikipag-away sa kanila.
At higit sa lahat ay hindi ako kumakain ng alok nila o kahit na anong inumin. Mahirap na, di ba? Wala namang masamang mag-ingat pero pansin ko na hindi naman sila nakakatakot kasama at hindi din naman iniiwasan ng ibang mga katrabaho namin. Sabi pa nga sa akin ng isa kong katrabaho, maigi nga yan kasi kilala kami ng aswang para kung gabihin man kami. Hindi kami aanuhin kasi nga katrabaho namin yon. Dahil siguro sa kawalan na lamang din ng sapat na ebidensya at karanasan, nabawasan ang takot ko sa kanila. At ito din ang dahilan kung bakit nabighani ako kay Miyang. Si Miyang ay apo at anak ng isa sa mga kilalang aswang sa baryo namin. Tsaka ayoko magpaka-ipokrito pero mahilig ako sa magaganda. Siyempre kahit hindi ako kagwapuhan, kung ang magiging asawa ko naman ay makakatuluyan ko, maganda, abay, hedi dun na ako, di ba? Nag-aaral noon si Miyang noong makita ko siya habang binabaybay namin ng kalabaw ng mga magulang ko ang daan pa uwi. Maganda, yung kaputian niya ay dulot ng pagiging putla ng balat niya. Parang anemic. Makintab ang buhok na akala mo palaging sinusuklayan ng langis ng niyog. Tapos ang suot nito, laging mahahaba. Parang yung mga suot ng mga madre. O kung hindi man, nakapalda ito. Napag-alaman ko noon na tinatapos lamang nito ang kanyang high school at hindi na ito mag-aaral pa. Kumbaga may sapat lamang na alam. Nang malaman ko na pinsan ito ng isa sa naging katrabaho ko, ay hindi ko man lang kinisyon ang katotohanang kilalang aswang ang lahi ng katrabaho ko na yon. Mas naisip ko kung paano mapalapit kay Miyang. Naging magkaibigan kami ni Miyang at nang matapos siya makapag-aral ay nagsimula na rin siya magtrabaho o magbanat ng buto. Nung una, itinago ko ito sa aking mga magulang at kapatid. Pero kapag may mga trabahong alam kong naroroon itong dalagang ito, talagang sinusuong ko yon. Nagtataka na nga yung mga magulang ko dahil kahit pa umabot sa 7 bayan, talagang pumupunta ako sa Ursa. May mga pagkakataon na inaangkas ko si Miyang sa bisikleta hanggang sa kanila. Yun ay kapag maliwanag pa. Dahil minsan kapag inaabot ng dilim ay hindi na ito pumapayag na pumasok pa ako sa bandang kanto nila. Magpapababa na lamang yan sa kalsada at maglalakad. Hanggang sa magkaroon na ako ng lakas ng loob. Isang araw, habang nagliligpit kami para umalis na sa trabaho, tinanong ko si Miyang kung may nanliligaw ba sa kanya. Natawa-tawa ito at sinabing wala daw nagtatangka. Sabi ko, jackpot. Mula noon ay talagang hinatid sundo ko na si Miyang hanggang sa mahalataan niya ito. At mula noon, napatanong na lamang sa akin kung ano ang ginagawa ko. Sinabi ko sa kanya na nanliligaw ako. Walang sinabi si Miyang kung pwede o hindi. At hindi din naman siya naging mailap sa akin. Pero magmula nang ipaalam ko yon, may mga karanasan na akong hindi ko maipaliwanag. Isang hapon, matapos kong maibaba si Miyang sa may kalsada papasok sa kanila, ay diretso ko nang tinahak ang kalsada. Habang nagpapatiyak, napapansin ko na para bang hirap na hirap akong hatakin ang bisikleta ko. Yung tipong para akong paakyat sa bundok habang nagpapadyak pero patag naman talaga yung dinadaanan ko noon. Maya-maya pa, nakarinig na ako ng mga paang mabibilis na naglalakad na para bang nakikipagsabayan sa akin. Nung una ay hindi ko na lamang ito binigyan ng pansin pero nang maramdaman ko na tila ba halos sumasabay lamang ito sa bisikleta ko at may naririnig na akong malalalim na paghinga. Huminto ako at dumingon nun. Wala akong nakita.
Hindi ako kinakabahan kahit na walang katao-tao o bahay sa kahabaan ng parte ng kalsada na yon. Hirap na hirap talaga akong ipadyak ang bisikleta ko. Kahit anong gawin ko ay hindi ako makausad. Hanggang sa walang ano-ano, bigla na lamang akong nakaramdam ng may dumampi sa bandang leeg ko. Para itong mahaba na malambot na mamasa-masa na kung ihahamping ko ay parang bimpo na basa. Wala namang kapunuan doon sa kalsadang yon. Pagkadampi noon sa leeg ko ay talagang humagod ito papunta sa likuran ng tenga ko. Dali-dali akong tumigil para hampasin ng palad ko yun pero wala akong naabutang bagay. Tanging talsik lamang ng malapot na basa sa leeg, kasabay ng parang may malaking pamaypay na bigla na lamang humampas sa taas ko noon at humagibis palayo. Nang amuyin ko ang basang yon, amoy laway na para bang galing sa basurahang may nabubulok na mga pagkain. Sa takot ko ay dali-dali ko nang tinulak ang bisikleta at kahit parang mabigat pa rin ang pakiramdam ko, tinulak ko ito ng patakbo. Nung bandang pakiramdam ko ay gumaan na ang yapak ko. Napasakay na ako sa bisikletang yon. Humarurot pa uwi. Dali-dali akong naghugas noon. Sabi pa nga ni Tatay himala Dati kasi pag uwi ko, wala nang hugas-hugas, Sir Seth. Diretso pasok sa bahay. Kain, tulog. Ikinuwento ko ito sa kanila. Doon ko napag-alaman na alam na pala nila ang paghahatid ko kay Miyang. Ang sabi ni Nanay, baka daw binabagat na ako ng mga kamag-anak nito. Baka sa susunod, ako na ang uulamin nila. Matawa-tawang natatakot ako kahit papano. Siyempre, kung totoo man yun, di ba? Pero siyempre, hindi ito nagtatapos doon. Palagi ko na lamang nararamdaman magmula noon na para bang may nakamasid sa akin. Kapag umuwi ako at natapos kong mababa si Miyang, bigat na bigat ako sa sarili ko. Maski sa bahay kapag gabi na, lalabas lamang ako. Pakiramdam ko may nakatingin na sa akin noon. Isang partikular na gabi, mga pasado 8:00. Inutusan ako ni Tatay na kunin yung ihaw na pinaluto niya umano sa nagtitinda sa dulo ng barangay noong pauwi siya. Nakalimutan niya nga umano yon at naaalala na lamang nang dumating ang mga kumpare niya para mag-inuman sila. Dala ko ang bisikleta noon. Papunta doon ay dumaan ako sa likod na kalsada. Wala masyadong kabahayan at mapuno pero nagdudugtong ito sa dulo ng kalsada na mas mabilis makarating sa kabila. Wala pang mga aso na hahabol sa'yo. Habang nagpapadyak, meron akong napansin sa bandang unahan, sa malaking puno ng mangga. Itong puno ng mangga na ito sa sobrang laki ay yung sanga niya umabot na sa kabilang parte ng kalsada. Kumbaga kung titingala ka ay makikita mo yung sanga niya sa gitna ng kalsadang yon. Sa malayo pa lang, may naaaninag na ako na damit doon sa taas. Puting-puti kasi ito. Hindi ko alam kung sinasadya ba nitong magdamit ng puti para manakot doon. Nandun ito sa sangang yon. Nasa taas. Pero nakaharap sa akin. Nakatayo lamang ito doon sa sanga na parang baliw nun. Nagkunwari akong hindi ko siya nakikita. Palapit na ako doon nang bigla na lamang itong umupo mula sa sanga. Ipinihit ang katawan. Pagkatapos ay humiga ito hanggang sa ang mga paa na lamang niya at tuhod ang nakaipit sa may sanga. Pabaliktad itong humarang na nakaharap sa akin noon. Nang lumaylay ang napakahaba nitong buhok at
inunat nito ang mga kamay na gusto akong abutin. Dito na ako napasigaw. At dahil sa mabilis ang takbo ko ng bisikleta at tingin ko ay hindi na ako makakapagpreno, iginilid ko ang bisikleta hanggang sa dumiretso ako sa may kanal na mabuti na lamang at hindi ganun kababa. Nakapagpadyak pa ako palagpas nun. Napalingon ako sa kanya at nang makita kong hindi niya ako abot, bigla itong bumalik sa puno ng walang kahirap-hirap. Gumapang ito. Niyugyug ang sanga ng mangga. Hindi ko alam kung tumalon ito o kung ano dahil hindi ko na ito nilingon pa. Dali-dali kong hinarurot ang bisikletang yon hanggang sa makarating sa pinakakalsada. Hindi ako tumigil. Nakarating ako doon sa bahay ng nag-iiyaw. Napansin pa nila na putla ako pero sabi ko kako, wala yon. Nung makuha ko yung pinapakuha ni tatay, hindi agad ako umalis syempre. Talagang naghintay ako ng pauwi na ibang tao noon. At nang makita ko ang isang kumpare ni tatay ay inangkas ko na ito. Doon kami dumaan sa main road. Pagka-uwi, talagang hindi ko maikwento sa aking ama ang naranasan sa takot na baka mamaya pagbintangan na naman sila Miyang. Dumiretso na lamang ako sa loob pero naamoy ako ng mga kapatid ko. Naamoy din pala ito nung umangkas sa akin pero hindi sinabi sa akin noon. Sa tatay ko binanggit. Amoy laway umano ako na mabaho. Basang-basa ba naman din ang pawis ang katawan ko at damit kaya hindi ko alam na may amoy na palang ganun sa bandang likuran ng damit ko. Dahil siguro sa true love at kahit kinukutuban ako na may kinalaman ito sa panliligaw ko kay Miyang, hindi pa rin ako tumigil noon. Noong mga panahon na ito, hindi din ako nagdadala ng mga panangga, maliban sa barya sa bulsa. Huminto akong magdala ng luya o asin dahil pansin ko na kapag ganon, maski bawang, pakiramdam ko ay napipilitan lamang dumikit si Miyang sa akin. Kumbaga, hindi siya makadikit at palaging irita ang mukha, kahit na pinipilit nitong maging mabait. Pero mula nang wala akong dala ay dikit na dikit naman ito sa akin. Hanggang sa isang araw, habang hinahatid ko pa uwi si Miyang, bigla na lamang itong nagpababa kahit na medyo may kalayuan pa ang kalsada na papasukin ito. Siyempre hindi ako pumayag kasi malayo pa eh. Kahit galit ito o naiinis, talaga pong hindi ako pumayag noon. Buti sana kung may kasabay siya na iba at may sasakyan na iba. Tsaka malapit na rin naman kami sa kanto. Yun pala, nang makarating na kami doon sa may kanto nila, nakatayo sa hindi kalayuan ng isang babae na kung ako ang tatanungin. Parang nasa 40 anyos. Maganda, balingkinitan, napakahaba ng buhok. At sa unang tingin pa lamang ay hindi ko maikakailang kamag-anak ito ni Miyang. Nasa kabilang kalsada pa ito noong una ko siyang makita. Pero nang papalapit kami ay bigla na lamang itong nasa parte na ng kalsada kung saan kami banda. Sabi ko kay Miyang, sino yan? Diniretsa naman niya akong sinagot ng nanay niya. Siyempre napalunok ako noon sa kaba. Hindi dahil sa isiping aswang sila pero siyempre hindi naman alam na naniligaw ako eh. Bukod pa doon, meron akong napansin. Yung suot ng nanay niya, pamilyar. Parang kasing suot ng nilalang na sumampa sa may mangga. Pero hindi ko na lamang inisip yon. Alam ko, pangit yung nasa mangga eh. Etong nanay ni Miyang, pwede pa sila ng tito kung magkatuluyan eh. Nung huminto ako ng bisikleta ay kaagad akong bumaba doon. Matapos alalayan si Miyang at bumati sa nanay niya. Malalim tumitig ito. Kala mo, mata ng ribulto ng santo.
Magmamano sana ako pero iniwas niya yung mga kamay niya na napansin ko nga na yung mga daliri niya ay medyo marumi nun. Parang binabad sa uling o sa dagta ng pusit. Magkasing amoy sila ni Miyang kapag hinahangin ang buhok. Hindi ko alam kung nananadya siya nung sinabi niyang kakausapin niya sana ako noong nakarang gabi. Kaso hindi ko siya pinansin. Binilisan ko pa umano ang pagtakbo ng bisikleta. Hindi ko alam ang isasagot ko noon. Mabuti na lamang at sinaway ako ni Miyang. Ang sunod nitong tanong ay kung bakit hindi ako pumupunta sa kanila. Dahil pabibo ay sinabi ko na lamang na hindi pa kasi ako sinasagot ni Miyang. Tuwid ang mga salita nitong nagsabi ng paano ka sasagutin? Hindi ka namin nakikilala. Tinitigan nito ang anak. Sabay sabi ng pautos na imbitahin mo to sa isa sa mga hapunan. Gusto namin siyang makilala. Isang gabi. Alam nyo, parang huminto yung pagdaloy ng dugo ko sa utak nang sabihin niya sa akin ng nanay ni Miyang. Sa iba, matutuwa ka kapag inimbita ka pero bakit gabi, di ba? Bakit hapunan? Ano yung hapunan? Ako kaya? Ang malala nun, hindi ako makatanggi. Parang gusto ko nang itigil yung panliligaw kay Miyang Kaso ang problema naman baka mamaya isipin nila pinaasa ko yung anak nila tapos aswangin ako habang buhay. Nakita kong ngumiti ng may konting paghingi ng pasensya si Miyang. Sabay tanong sa akin kung ayos lamang ba. Ngumiti ako ng pasimangot at ang gusto ko sanang sabihin ay hindi pero bakit ako napatango ng hindi ko kontrolado. Bago umalis sa mag-ina, sinabihan pa ako ng nanay niya na sabihin mo ng ilang araw bago ka pumunta sa bahay para maitago namin ang dapat naming itago. At saka iho, kung maaari ay ikaw lang muna. Gusto namin, ikaw lang mag-isa. Napalunok na lamang ako ng laway nun habang tinitingnan ang mag-ina na pumapasok ng kanto na para bang nakalutang lamang ang mga ito sa hangin. Mapagpalang araw sa inyo, Sir Seth. Ako po ito, si Reaper, ang may sulat na nagpadala ng kwentong Pinamagatang Dayo sa Mindoro. Una ay magpapasalamat ako sa pag-upload ng kwento ko at sa mga nakinig. Para dun sa mga nagtatanong kung anong nangyari sa amin ng dati kong nobya. Masakit mang isipin na hindi po kami nagkatuluyan. Hindi ko na sasabihin kung bakit o anong rason dahil hindi naman po konektado itong kwento ko sa nakaraan namin. Bali itong kwento na ilalahad ko ngayon ay patungkol sa nanay ko at ang tiyuhin nilang tawagin na lamang natin sa pangalang Tiyo Kalo. Ilalahad ko itong storya sa point of view ng aking nanay. Ilang beses ko na po itong napakinggan sa mga kwento ni nanay dahil hindi niya daw ito makakalimutan. Kaya habang nagtatype ako ay nagmamasid siya at gusto niya yung bawat detalye. Saktong walang labis at walang kulang. Magandang araw sa inyo mga tagapakinig ng kwento ni Thelmo. Ako si Mercedes, Tubong Bicol. Itong kwento na ilalahad ko ay tunay na nangyari sa akin at pamilya ko. Dekada 70, nasa elementarya na ako nang mangyari ito. Nakatira kami sa isang liblib na lugar sa Bicol pero kahit na nasa gitna ng kagubatan ng bahay namin, hindi kami natatakot magkakapatid gawa ng hindi naman kami pinalaki ng mga magulang namin sa mga kwentong kababalagan. Na kahit gabi na at kailangan namin magigib ng tubig sa balon, ay ginagawa namin dahil pag hindi namin ito nagagawang magkakapatid, tiyak ay mas nakakatakot pa yung aabuti namin sa mga magulang namin.
Hindi kami lumaki sa mayaman na pamilya. 6 kaming magkakapatid. Pang-apat ako. Si tatay ay isang magpipili o minsan ay magbubuko. Kung pamilyar kayo sa pili nuts, yung ang trabaho niya, taga-harvest. At si nanay naman ay sa bahay madalas. Ang gawain nitong aking buting ina ay magtanim ng gulay at prutas sa mga bakanting lote. Gawa ng kokonti pa lamang ang nakatira noon. Kaya kahit saan kami magtanim, pwede, walang magbabawal sa'yo. Isang araw, pagkagaling namin sa eskwelahan ay agad-agad kaming nagbihis ng pambahay para tulungan na sila nanay at tatay sa gawain nila. Kahit napagod kaming magkakapatid dahil sobrang layo ng eskwelahan namin noon, na kailangang maglakad kami ng 1.5 oras makarating lamang doon, ay agad kong tinulungan si nanay sa pagtatanim ng mga buto ng sili sa likod bahay, habang ang iba ko namang mga kapatid ay pumunta na kung nasaan naroroon si tatay. Habang abala kaming magtanim ni nanay at nagkikwentuhan sa mga bagay-bagay, may naririnig kaming tumatawag sa harapan. "Lita! Lita!" Kakunay, parang si Tio Kalu yung tumatawag. Agad-agad naman naming pinuntahan ito. Nang makita niya kami ay agad itong lumapit at nagtanong kung sasama ba daw kami sa fiesta noon sa kabilang barangay. Sumagot ang nanay ko na ano naman yung gagawin dun sa fiesta. Hindi naman kami magkakapera noon. Etong buting nanay ko kasi ay hindi sumasama basta-basta kung hindi ito pagkakakitaan. Sa pagsambit ng nanay ko ng mga katagang yon, ay alam na kaagad ni Tio Kalu ang ibig sabihin. Dali-dali naman itong nagpaalam sa amin gawa ng marami nga daw magagandang dilag ang naroroon. Baka daw naroroon ang nararapat na babae para sa kanya. Umalis na ito. Ilang araw ang lumipas. Inutusan ako ni nanay na pupunta sa bahay nila Tio Kalu para magdala ng mga luya at kalamansi. Naparami kasi ang pitas namin noon. Nang makarating ako sa bahay nila ay nakita ko si Tiyong tulog. Nagsabi pa ako sa isa kong tiyahin na tawagin na lamang nating Tia Elma. Na, "Tia, parang ang sarap ng tulog ni Tiyo ah." Sumagot ito ng, "Anong masarap? Namimilipit ka mo yan gawa ng nung umuwi galing fiestahan sa kabilang barangay. Sobrang sakit daw ng tiyan. Hanggang ngayon, ilang beses daw itong bumabalik-balik sa palikuran pero walang nailalabas." Noong mga panahon na yon ay hindi uso ang magpatingin sa mga doktor. Gawa ng may bayad nga ito. Kaya ang pinakagamot namin noon ay mga halamang gamot na makikita lamang sa paligid. Nang naabot ko ang pinabigay ni nanay, ay agad-agad akong umuwi para sabihin kay nanay ang nangyari sa tiyo ko. Naabutan ko si nanay na nagkakape habang nakatingin sa mga pananim niya. Agad akong lumapit sa kanya at ayun nga, naikwento ko kung ano ang nangyari kay Tio Kalu. Agad namang sinabihan ni nanay ang isa kong kapatid na punta ng aking ama dahil pupunta daw kami sa bahay ng pinsan niya. Nang makarating si tatay, agad kaming umalis patungo sa bahay ni Tio. Nakita namin itong pinipilit ang sariling tumayo dahil hindi ito sanay na nakikita siya ng tao na mahina. Agad naman itong inalalayan ni tatay. "Anong nangyari sa'yo?" tanong ni tatay. "Di ko nga rin alam eh. Nagpunta lang naman ako sa fiesta sa kabilang barangay. Nakikain tapos pag uwi ko, ganito na. Parang may anong masakit sa loob ng tiyan ko." Meron akong napapansin nun na pag dumudura itong si Tio, bakit parang pilit inaabot ng mga manok yung bibig niya. Biglang tatalon ng mga manok na parang merong pagkain sa bibig niya. Agad kong binulungan si nanay nun. "Kakunay, tingnan mong maigi yung pagdudura ni Tio." Nang mapansin ito ng aking nanay ay agad itong nagtanong, "Wala bang nangyari sa iyo habang papunta ka sa fiesta?" Walang pag-aalangang bigla itong nagkwento at sabi niya,
Meron. Habang papunta umano itong si Tio sa kabilang barangay, ay tumaan ito sa isang kakahuyan na para lang mapabilis kumaga. May nadaanan siyang bahay doon na meron daw isang matandang babae at lalaki at tingin niya ay mag-asawa ito. Nang makita nila si Tio ay agad daw nila itong natanong. "Iho, saan ba ang punta mo? Tila't nakaayos ka para kang manliligaw." Sumagot naman itong si Tio ng, "Diyan lang sa kasiyahan sa kabilang barangay." "Ay ganun ba? Eh baka gusto mo munang kumain dito para makilala mo rin ang anak kong dalaga." May napansin nga itong tiyo ko na babae sa pinto. Ang amo umano ng mukha nito, medyo morena. Pero agad namang nagsabi ang tiyo ko na, "Salamat ho, pero nagmamadali po kasi ako dahil nag-aantay na sa akin yung mga kaibigan ko. Susunod na lamang ho." Lingid sa kaalaman ng tiyo ko, minasama pala ito ng mag-asawa. Nang makarating sa fiestahan ay agad niya daw hinanap ang mga kaibigan niya. At nang matagpuan nga ito ay nag-umpisa na silang uminom na para bang wala nang bukas. Nang nalasing umano itong tiyuhin ko ay nagtaka siya na parang yung nag-abot daw sa kanila ng makakain, yung babaeng anak ng mag-asawa na nadaanan niya kanina. Pinagsawalang bahala na lamang ito ng tiyuhin ko at bumalik na sa pag-inom nun. Nang napansin daw nila na ayos na yung nainom nila at kailangan nilang magbaon ng pang-uwi, agad umano silang umalis doon. Habang tinatahak nila ang pauwi noong ay may napansin silang magkakaibigan na bakit merong baboy na nagtatago sa gilid ng puno at nakatingin ito sa kanila. Nang magpatuloy sila sa paglalakad ay laking gulat nila nang bigla umano sila nitong silugod. Natumba silang tatlo na para daw nawala yung lasing nila at nang lingunin nila ito ay akma na naman silang aatakihin kaya bigla silang napabangon at tumakbo ng mabilis hanggang makarating sila sa kani-kanilang bahay. Nang naikwento ito ng aking tiyuhin ay agad nagsabi si nanay na kailangan dalhin ka namin sa manggagamot. Pero hindi ito pumayag. Gawa ng baka epekto lamang ng alak at ipapahinga niya na lamang ang masamang pakiramdam niya. Ilang araw pang lumipas, nasa eskwelahan kami nang mangyari itong nakakakilabot at hindi ko makakalimutan na pangyayari sa buhay ko. Tanghaling tapat nun, nag-ayos ng iba kong kamag-aral na uuwi sa kani-kanilang bahay para kumain ng tanghalian. Ako at iba kong mga kapatid ay hindi umuwi gawa ng sobrang layo ng bahay namin at mauubos ang oras namin sa lakad pa lang. Pinagbabaon kami madalas ng kamote o kaya saging kung papalarin si tatay. Makakapagpabaon din naman kami ng sintavos o piso na malaki na ang halaga nun. Habang kumakain kami ay biglang may tumatakbo na guro papunta sa amin nun. Sumisigaw itong, "Magtiripon ka mo, kay mauli kita." Kung sa Tagalog ay magtipon kayo at uuwi na tayo. Nagulat kami kung bakit parang nagpapanik ang mga guro nun. Hanggang sa may isang lalaki na sumisigaw na, "May aswang na lumilipad sa kabilang barangay. Bilisan niyo." Nagtaka kaming magkakapatid. Aswang sa tanghaling tapat. Paano nangyari yon? Pero wala na kaming nagawa. Kahit ayaw namin ay umuwi kami dahil ultimo mga kawani ng barangay, tanod at kapitan ay pumasok na sa eskwelahan para gabayan kami pauwi nun. Nang malapit na kami sa bahay ay nakita namin sila nanay at tatay na agad sumalubong sa amin nun. Nabalitaan daw nila ang nangyari at biglang napasabi si nanay ng, "Si Tio Kalumo, may nakita sa kanya na lumilipad." Bigla akong kinilabutan na parang ayaw kong umalis sa kinatatayuan ko noong mga panahon na yon. Agad kaming nilikas ng aming mga magulang para pumunta sa isa pa naming lupain na malapit sa bundok
At nang makarating kami sa lugar na yon, biglang nagsabi itong tatay ko na, "Dito lang kayo. Pupunta ako sa manggagamot." Hindi naman ito pinigilan ng aking nanay na grabe din ang takot ng mga panahong yon. Na makasama na ni tatay ang manggagamot, naabutan nila itong tiyuhin ko na grabe daw ang hingal at laway na nagkalat sa higaan nito. Agad-agad namang nagsagawa ng dasal itong manggagamot. Kwento pa ni tatay, habang ginagamot itong si Tiyo ay may isang pamilya daw na panay ang daan sa paligid ng bahay. Naanimoy nagmamasid ang mga ito. Sa sobrang pagtataka ni tatay noon, ay hindi siya umalis sa pintuan habang ginagamot si Tiyo. Nang sabihin ito ng tatay ko sa manggagamot na meron ngang pamilya na pabalik-balik sa labas ng bakod na parang may hinahanap o sinisilip noon. Lingid sa kaalaman ni tatay, itong manggagamot pala ay nararamdaman na itong mga umaaligid sa paligid. Napasambit ito ng, "Oo, alam ko. Kanina pa sila nagmamasid. May inaantay sila. Hindi tayo, kundi itong pinsan ng asawa mo. Gusto nilang malaman kung nahawaan na ba nila talaga ito ng pag-aaswang." Napautos bigla ang manggagamot sa tatay ko na lumabas ka at dalhin mo itong buntot pagi. Magpakulo ka na rin ng tubig. Lagyan mo ng bawang, asin, at itong manunggal. Ipatak mo rin itong dala ko. Dito natin malalaman kung nahawaan ng pagkaaswang itong sakalo. Pag oras na bumula ang bibig nito at sumukan ng kulay itim na tubig, positibong nahawaan ito. At hindi nga nagkamali ang manggagamot. Sumuka itong tiyuhin ko ng kulay itim na may kasamang mga buhok. Kwento ng tatay ko. Nagmatapos na ay nagwika itong manggagamot na kailangan umanong ilayo muna itong tiyuhin ko sa lugar namin gawa ng hindi ito titigilan ng mga aswang. Lalo na nung dalaga na nagkakagusto sa kanya. Minasama umano ng todo ng pamilya ang pagtanggi nito sa alok kaya binawian ito at hinawaan pa ng pagiging aswang. Inilayo nila tatay itong tiyuhin namin. Sa tagal ng panahon na hindi namin nakasama o nakita ito hanggang sa mag-asawa ko. Ang huling balita ko dito ay hindi na ito nakapag-asawa. Lagi na lamang daw itong nasa bahay, hindi lumalabas. Hanggang ngayon ay palaisipan sa aming magkakapatid kung tuluyan bang gumaling itong tiyuhin namin o tuluyan ng nahawaan ng pag-aaswang. Bago matapos itong kwento ko ay may gusto lang akong sabihin na kahit sa modernong panahon na tayo ay hindi nawawala ang kampo na madilim. Andyan lamang sila sa paligid, nagmamasid. Maniwala kayong totoo sila. Nabubuhay pa rin karamihan sa kanila sa panahon ngayon. Sa napakaraming kwentong aswang na pinadala sa atin, marami doon ang may pagkakaparehas. Pero ang dalawang kwentong ito ay ang mga natatangi na wala na akong makita o mahanap na may kaparehong karanasan. Sana kung sino man ang may alam o may karanasan tungkol sa Agalon Hayopan, baka pwede kayong mag-comment o mag-email sa akin dahil na-curious talaga ako sa ganitong nilalang. Simulan na natin ang mga kwento. Nangyari ito mga late 40s o 50s. Nasa 20 anyos si lolo nito at nagsisimula pa lamang ang mga tao na makasimula ng pamumuhay.
Dahil kakatapos pa lamang ng pananakop ng Hapon ay kung saan-saan napadpad ang mga tao nun. At nung matapos na nga ang digmaan ay nanatili na sila kung saan sila huling nagsettle. Nasa isang ibayo nakatira si Lolo nun sa Karatig Ilog nung una. Wala silang pangunahing pinagkakakitaan, pero may kanya-kanya silang alagang hayop at taniman. Gumagamit na lamang sila ng lumang pamamaraan ng trading o barter kung kailangan. Nagsimula ang lahat ng kababalaghan sa lugar nila nang magkaroon ng malakas na bagyo at bumaha sa Pangpang. Matapos nun, nagsimula nang mawala ang mga hayop sa lugar, mula sa mga manok hanggang sa mga baboy. May mga usap-usapan ng may umiikot na buhaya sa paligid ng baryo. Ito pa yung mga panahon na takot ang mga tao sa ganitong uri ng hayop. Hindi umano nila masabing mga rebelde ang dahilan ng pagkawala ng mga hayop. Gawa ng walang kaingay-ingay ang pagkuha sa mga ito. At sa mga karanasan nila sa mga rebelde, hindi ganito ang pamamaraan nila ng mga pagkuha ng mga hayop o ari-arian. Humaharap ang mga ito sa mga tao. Minsan nagpapaalam na maayos. Minsan naman, kusa na lang nangunguha. Pero pumupunta sila ng may grupo. At saka, may mga taga-baryo din sina Lolo na may kamag-anak na mundok na kasama ng mga grupo na ito. At maski sila, tinanggi ang ganito. Hindi katulad ng nangyayari. May isa pa nga silang kapitbahay na sa tapat ng puno nila nakalimlim o nakadapo ang mga manok nila. Pero nung sabay-sabay na nagkandawalaan ng mga ito, may mga malalalim na kalmot umano ang parte ng sanga kung saan sila nakapwesto palagi. Hanggang sa isang partikular na tanghali, nagkaroon ng sigawan sa isa sa mga kapitbahay nila. Isa si Lolo sa mga tumakbo at rumisponde dahil nagkataong nangangahoy ito sa tabing ilog. Bit-bit ni Lolo ang bolo nito na umakyat doon pabalik sa baryo. Ang pag-akyat dito, may daanan kang gawa sa putik at bato na parang hagdan at kakapit ka sa mga nakabalandrang nakatanim na mga puno ng kawayan. Pagkarating ni Lolo dun sa taas, napatigil umano siya nang makita ang isang napakahabang hayop. Mahaba ang buntot at 4 ang mga kamay. Mahahambing daw ito sa buhaya o di kaya ay bayawak. Pero iba din yung tingin ni Lolo dito. Hindi ito yung tipo ng normal na hayop na nakikita sa kung saang lugar lang. Napakalaki at napakahaba umano ng bibig at nguso nito na nasa bibig niya yung buong baboy nang walang kahirap-hirap. Dagdag mo pa yung nagliliwanag nitong mga mata. Napansin din ni Lolo na yung parteng leeg at kamay nito ay may mga nakapulupot na parang kadena at lubid na, alam mo yun, pinakawalan ng may-ari. Ang sabi pa ni Lolo sa akin, maaring exage ang kwento niya, pero yun talaga ang nakita niya. Nung time na ito, tulala si Lolo habang ang nilalang bit-bit ang baboy at tuloy-tuloy na gumapang pababa sa ilog. Doon na tumakbo si Lolo papunta doon sa mga sigawan. Takot itong sundan ng kung ano ang nakita niya, kaya minarapat niya na lamang na bumalik sa kung saan may gulo. At ayun nga, ang sigawan ay nanggaling sa bakuran ng isa sa mga kabaryo nila na nag-aalaga ng baboy. Kitang-kita umano nila kung paanong hugutin ng hayop na yon
ang isa sa mga baboy nila sa kulungan nang walang kahirap-hirap. Sunod-sunod na umano ang nangyari na yon, Sir Telmo. At ang malala, may mga taga roon na nagbalitang may mga nawawala na ring namumundok o mga rebelde. Kadalasan sa mga ito, huling namataan o nakapwesto banda malapit sa mga tubigan. Makikita na lamang ang mga punit nilang damit, mga dugo at mga armas. Pero wala na ang mga katawan. Ayon din sa mga kamag-anak ng mga tulisan, may grupo daw sa kanila na napadaan sa isang bahay sa gitna ng gubat sa kabilang ilog. At natanaw nila sa silong ang isang napakahabang hayop na para bang nakadapa at nagpapahinga. Nakatali daw ito na akma sa description na nakita ni Lolo. Lalong nagkaroon ng takot ang lugar nila dahil nga napatunayan na merong umaaligid na ganong klaseng hayop. At di kalaunan, lumipat naman sina Lolo sa pinakabayan kasama ng iba dahil dito. Nung katagalan, hindi alam ni Lolo yung totoong rason kung paanong ang kinatatakutan na nilalang na ito ay bigla na lamang nawala. Ang sabi ay napatay daw ito ng mga rebelde. Ang iba naman, lumipat daw ito ng lugar dahil nung binalikan na nila yung bahay kung saan ito nakita, wala daw katao-tao doon bukod sa masangsang na amoy ng loob ng bahay. Mga bahid ng dugo sa mesa malapit sa lutuan at ang mga halo-halong buto na nasa baba ng silong. Buwaya man ang tawag sa hayop na nakita ng mga taga doon. Pero para kay Lolo, iba ito. Isang uri ng hayop na para bang merong nag-aalaga. Ang sabi nila, may mga aswang daw na nag-aalaga ng hayop para makapanghuli ng mga biktima nila. Buwaya ang bantog sa mga hayop na ginagamit nito dahil sa matalim na mga pangil na siyang pinapangkapit nila sa mga taong makukuha. Matapos makahanap ng mabibiktima, ay hahatakin nila ito at lulunurin sa ilog. Kapag wala ng buhay, saka lalapit ang among aswang ng buhayang ito. It's either kakainin niya dun mismo ng hilaw o di kaya ay tatadtarin niya itong parang karne ng hayop tapos iuuwi, lulutuin para sa pamilya o konsumo sa mga susunod pang mga araw. Pero iba ang naging karanasan ni na tatay, tito at lolo tungkol sa klase ng hayop na ginagamit ng mga ito. 1980s. Ito yung mga panahon na ang pinagkakaabalahan ni na tatay at tito ay paggawa ng karo na panghatak sa kalabaw. Gawa ng ito ang ginagamit nila sa pagpunta sa mga bayan-bayan. Hinahayaan lamang sila ni Lolo na gawin ito, ang magputol ng kawayan at mag-ukit ng babang parte ng karo na magsisilbing slide or sleigh dahil sa hindi pa nila kayang gumastos nun para sa gulong. Tapos yung ginagamit pa nila nun na lock ay hindi pako, kundi kawayan din na hinugis na parang malaking pako. Hinahayaan lang sila nun ni Lolo na kung saan-saan manguha ng gagamitin dahil ang gubat naman ng mga panahon na yon ay hindi pinagmamay-arian ng kung sino-sino. Pero ang kabilin-bilinan ng mga matatandang tagaroon sa kanila ay wag na wag nilang subukang pumasok sa pinakaloob na parte ng gubat
dahil sa merong nakatirang mag-asawa doon na dapat iwasan. Hindi umano lumalabas sa gubat ang mag-asawang ito, pero may mga pagkakataong natitsyempuhan silang naglalakad sa pinakabukana, duguan, at may mga bitbit na basket na punong-puno umano ng dugo na kung hindi sila nagkakamali, puro karne ang laman. Ang nakapagtataka pa kasi dito, ni minsan hindi nila nakitang pumunta sa bayan ang mga ito para mamili ng karne, ni hindi nga lumalabas sa gubat ang mag-asawa. Madalas nasa bukana lang talaga. Maaring ito ay tsismis lang at gawa-gawa ng mga taong gustong manira sa dalawang ito. Pero ang naranasan na ito ni Tito at Tatay ay makapagpapatunay na merong tinatagong sekreto ang gubat na ito. Nung time na ito, napapasok sa kaloob-looban ng gubat ang dalawa. Napansin kasi nila na sa mas loob na parte ay mas maraming mga matitibay na baging na pwedeng panalis sa inaayos nilang karo. Si Tatay nun may konting kaduwagan, kaya pinipilit pa nito si Tito na kuya niya na bumalik na lang. Pero dahil ang nakakatanda ang masusunod, wala siyang magagawa. Habang lumalayo sila sa bukana, iba na umano ang pakiramdam ni Tatay nun. Yung para bang may sumusunod sa kanila. May manaka-nakading angil itong naririnig. Hindi niya ito masabi kay Tito dahil baka ang isipin nga nito ay gumagawa ito ng rason para makabalik. At ito na nga. 3 malalaking aso ang bigla na lamang sumulpot sa likuran nila. Hinugot ni Tito nun ang hawak na itak, pero mukhang wala din itong silbi. Bato-bato ang mga aso na ito, yung halatang nakakakain ng maayos at matikas ang tindig. Dito na hinatak ni Tito si Tatay at tumakbo sila sa kung saan pwede silang tumakbo. Naaabutan umano sila ng mga asong ito, pero hanggang gilid lang sila. Hindi sila kinakagat o hindi sila dinadamba. Sa tingin ko nun, Sir Telmo, hindi talaga sila aatakihin ng mga ito dahil parang hinahabol lamang sila na para bang dinadala sila sa isang specific na lugar. Ang akala nila nun, wala nang takasan. Ngawa na ngawa daw si Tatay nun. Tapos ang sinisigaw niya, "Papang, papang, manong, manong, tabang." Walang ano-ano ay may narinig silang sigaw. Doon na napatigil ang mga aso, pero patuloy pa rin ang pag-angil ng mga ito. Napalingon sila Tatay at Tito sa pinanggagalingan ng tunog, at sa di kalayuan, nakita nila ang isang matandang babae. May bitbit itong isang basket. Sa huling pagsitsit nito, umalis yung mga aso at sumunod sa kanya. Napakasama ang iniwang titig na matandang ito sa kanila. Tiimbagang na para bang nagpipigil bago ito tumalikod at naglakad sa mas gitnang parte ng gubat. Pero bakit nga ba tumigil o pinigilan ng mga asong ito? Makalipas lamang kasi ang ilang minuto, Sir Telmo, bigla umanong dumating si Lolo kasama ng iba pang lalaki sa baryo. May mga dala itong bolo at apoy. Hinanap sila ng mga ito
at sabay rin na binalik palabas ng gubat. Yung bungad pala ng gubat na ito, Sir Telmo, ay yung baryo mismo. Kaya ang malalapit na kabayan doon ay nakikita ang kung sino ang labas-masok sa gubat. Nung time daw na pumasok ang magkapatid, may nakakitang doon palang sa bukana may sumusunod na sa kanilang 3 malalaking anino. Kaya agad na nagsumbong ang mga nakakita kay Lolo. Pabalik-balik naman daw sina tatay doon sa gubat. Pero kapag ginagawa nila ito, sinisigurado nilang may sapat silang pamprotekta sa sarili at hindi na sila nakakarating sa pinakaloob na parte nito.